Tayo po ay patuloy na nag-aaral at pinag-aaralan itong Ebanghelyo ni Mateo. At tayo po ay nakarating na sa Mateo chapter 20, verse 17 hanggang verse 28. At ang title ng ating mensahe para sa hapong ito ay ang tunay na kadakilaan. True greatness, ang tunay na kadakilaan. Kung naalala nyo pa yung mensahe ni Doc Rico last Sunday, yung tungkol sa talinhaga ng mga manggagawa sa loob ng ubasan, itong talinhaga na ito ay actually isang pagpuna sa mga disipulo ni Kristo Jesus dahil sa kanilang masasabi nating kasakiman o may mga motibong hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Dahil meron silang pag-iisip na itong hindi magawa ng batang mayamang pinuno, yung rich young ruler, na hindi niya kayang gawin yung pagsuko o isuko ang lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng bagay-bagay tungkol sa kanya na hindi niya maisuko, ang nasa isip ng mga disipulo, sila bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus ay nagawa na nila yun. Naisuko na nila ang lahat-lahat ng kung ano man ang meron sila. Ang kanilang bangka, ang kanilang mga lambat, ang kanilang trabaho, ang kanilang pamilya, iniwan nila lahat yan para sundin ang Panginoong Jesus. Kaya nga nung sila ay lumapit kay Jesus, may kaunting pagmamalaki. At sinabi nila kay Jesus, lahat ng ito ay aming ginawa. Yung hindi niya magawa ay aming ginawa. At ang sabi nila, ano ang aming matatanggap? Sa ginawa naming pag-iwan sa lahat ng bagay para makasunod sa inyo, ano ang aming matatanggap? So may konting yabang itong mga disipulo na ito. Ngayon, siguro ang nakikita nitong mga disipulo, dahil sila ang unang mga tao na sumunod kay Kristo Jesus, ang nasa isip nila, pagdating sa langit, sila ang unang makakakamit ng mga tinatawag natin na trono, no? Na papalibot sa trono ng ating Panginoong Jesus. Yun siguro ang nasa isip nila. O di kaya pagdating nila dun sa mansyon na ginawa ng Panginoong Diyos sa kanyang mga hinirang, iniisip nila siguro yung kwarto nila ay mas malaki kaysa dun sa iba. Dahil mas nauna sila, malamang hindi lang jacuzzi yung meron sila sa kwarto, baka may swimming pool pa sa loob ng kwarto. Pero dun sa iba, mas maliliit dahil sila ang nauna. Malamang may ganun silang klaseng pag-iisip. Pero ang nakakalungkot dito, itong mga disipulo na to, kahit ano ang paliwanag na binigay ng ating Panginoong Jesus sa kanila, mukhang hindi pa rin nila naiintindihan ang ibig sabihin ni Jesus. Pati na dun sa talinhaga na kanyang inihayag. Tandaan ninyo, ang pagpili ng Diyos ito ay dahil sa kanyang grasya at dahil sa kanyang pag-ibig sa tao. Kaya siya ay pumili at humirang ng tao upang sila ay maligtas. At ang paghirang na ito ay hindi binabase sa seniority. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil ikaw ay nauna, kaya ikaw ang mas papaboran o mas bibigyan ng posisyon sa kaharian ng Diyos. Wala hong ganyan. Dahil sa mata ng Panginoon, walang seniority, wala ding superiority. Hindi mo rin pwedeng sabihin dahil dito sa mundo, ikaw ay may posisyon na tao o ang estado mo ay maganda, kaya pagdating mo sa langit, kailangan meron ka ring posisyon. O dahil kailangan maganda rin ang estado mo doon. Alam niyo sa mata ng Diyos ay hindi po ganyan. Kaya kung naalala ninyo, ang sinabi ni Doc Rico last Sunday, ito ay nasa konteksto ng kaligtasan natin. Hindi sa mga gantimpala na pwedeng tanggapin pagdating na natin sa kaharian ng Diyos. Kaya kung ating titignan ang ating pangunahing talata dito sa Mateo chapter 20, verse 17 to 28, atin pong babasahin ito. Pwede ho ba tayong magsitayo at basahin natin ang Mateo chapter 20, verse 17 to 28. Ang sabi rito, nang umaahon si Jesus patungong Jerusalem, isinama niya ang 12 alagad.
Sa daan, ibinukod niya sila at sinabi, narito tayo ay aahon sa Jerusalem at ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga pinunong saserdote at sa mga guro ng kautusan. Hahatulan nila siya ng kamatayan. Ibibigay siya sa mga hentil upang kutyain, hagupitin at ipako sa krus. Ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Nang magkagayon, lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak na lalaki, na sumasamba at may hinihingi sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, sabihin mo na ang dalawang kong anak ay maupo sa iyong kanan at sa iyong kaliwa sa iyong paghahari. Ngunit sumagot si Jesus, hindi mo nalalaman kung ano ang iyong hinihingi. Kaya ba ninyong inuman ang sarong malapit ko ng iinuman? Mababautismuhan ba kayo ng bautismong ibabautismo sa akin? Sinabi nila sa kanya, kaya namin. Sinabi niya sa kanila, makakainom kayo sa aking saro at mababautismuhan ng bautismong ibinabautismo sa akin. Ngunit ang pag-upo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagkakaloob. Ito ay pagkakaloob sa kanila ng mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10, lubha silang nagalit sa magkapatid. Ngunit tinawag sila ni Jesus at sinabi, nalalaman ninyo na ang mga namumuno sa mga hentil ay namumuno na may pagka-Panginoon sa kanila. Sila na mga dakila ang may malaking kapamahalaan sa kanila. Ngunit hindi dapat maging gayon sa inyo. Sa halip, ang sino mang ibig maging dakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. Sino mang ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Maging katulad siya ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng kanyang buhay na pantubos sa marami. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa pagkakataon na kami ay makalapit sa inyo ng buong pagpapakumbaba at mapakinggan ang inyong salita. Panginoon, naway buksan niyo po ang aming puso't isipan at sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ay aming maintindihan ang bawat katotohanan na maririnig namin sa hapong ito. At dalhin niyo rin po kami, Panginoon, na kung saan ay ito ay aming masunod. Pag-ingatan niyo po kami, Panginoon, mula sa aming kaaway. Huwag niyo po sanang hayaan na kami po ay gambalain ng kaaway, bagkus ay patuloy niyo po kaming puspusin ng inyong banal na Espiritu. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito, naway mabigyan namin po kayo ng kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo tayo. 4 na punto po ang ating titignan sa hapong ito. Yung una, ang prediksyon sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pangalawa, pagmamataas ng mga disipulo. Pangatlo, ang pag-inom sa sarong ininuman ni Jesus. At ang pang-apat, pagkadakila sa pamamagitan ng pagdurusa. Puntahan na natin ang pinakaunang punto. Ang prediksyon sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Babasahin ko muli ang Mateo 20 verse 17 to 19. Nang umaahon si Jesus patungong Jerusalem, isinama niya ang 12 alagad. Sa daan, ibinukod niya sila at sinabi, narito, tayo ay aahon sa Jerusalem at ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga pinunong saserdote at sa mga guro ng kautusan. Hahatulan nila siya ng kamatayan. Ibibigay siya sa mga hentil upang kutyain, hagupitin, at ipako sa krus. Ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Alam po ninyo, ito ay tanda ng pagtatapos ng ministeryo ni Jesus sa Perea. Itong mga panahon na ito kasi siya ay nasa Perea. At dito, sa binanggit ni Jesus, ito po ay tanda na. No? At dito sa mga susunod na pangyayari, ito ay tanda ng kanyang pagtatapos doon sa ministeryo niya sa Perea. Alam niyo kung bakit? Dahil yung araw ng kanyang kamatayan ay nalalapit na. Kaya sila ay nagsimula ng maglakbay patungo sa Jerusalem.
At ayon sa verse 17, nung sila ay lumalakbay na papuntang Jerusalem, ay isinantabi ni Jesus yung kanyang mga disipulo. Upang ano? Upang ipaalala sa kanila ang kanyang nakaambang, nakamatayan at muling pagkabuhay. Pang-ilang beses na niya binanggit ito sa mga disipulo? Pangatlong beses na po. Pangatlong beses na. At kung mapapansin ninyo, dito sa verse 17 hanggang 19, ay lalong naging madetalye yung pagpakita ni Jesus dito, yung paghayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. No, mas dinetalye na niya. Nung una, ang binanggit lang niya na siya ay papahirapan ng mga pinunong saserdote, ng mga mangangaral ng salita, at eventually, siya daw ay papatayin. Ganun lang yung revelation. Pero ngayon, dinetalye ng ating Panginoong Jesus. Ang sinabi niya rito, siya ay kukutsain, siya ay hahagupitin, at siya ay ipapako sa krus. Mas naging malinaw ang pagpaliwanag ngayon ni Jesus dahil dinetalye niya. So, hindi naman nababanggit ng Biblia kung bakit paulit-ulit si Jesus sa pagpapaalala dito sa kanyang mga disipulo. Sa tingin ko, ang isang kadahilanan niyan, at malamang ay makaka-relate tayo dito, dahil hindi kaagad maintindihan ng mga disipulo ang ibig sabihin ni Jesus pagdating sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya inuunti-unti ng ating Panginoong Jesus. Nung unang inihayag ito ni Jesus sa chapter 16 ng Mateo, nung binanggit ito ni Jesus na siya ay mamamatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw, anong ginawa ni Pedro? Isinantabi niya si Jesus at sinita. No? Sinita niya ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya alam yung implikasyon ng kanyang ginawa. Actually, ang ginawa niya ay paghadlang sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya, nung ginawa ni Pedro yon, alam niyo ano ang naging tugon ni Jesus? Ang sabi niya, pumunta ka sa likuran ko, Satanas. Sa wikang Ingles, Satan, get thee behind me. Dahil ang ginagawa ni Pedro, though his intention was good, pero ang hindi niya alam, ang ginagawa niya ay hinahadlangan niya ang kalooban ng Diyos upang mailigtas niya ang sanlibutan. Dahil para kay Pedro at 10 pa ng mga disipulo, para sa kanila, ang kanilang Haring Mesiyas ay papatayin. Unthinkable yan. Hindi pwede yan. Dahil siya ang magliligtas sa kanila, bakit siya mamamatay? Hindi nila maintindihan yan. Kaya ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus, paulit-ulit niya itong ipinapaalala sa kanila. Ang parati lang pumapasok sa isip nila ay ang kamatayan ni Jesus. Hindi nila maintindihan ang muling pagkabuhay. Pero bawat paghahayag ni Jesus, parating kasama yung kanyang muling pagkabuhay. Pero hindi maintindihan nitong mga disipulo. Kaya dun sa pangalawang pagbanggit ni Jesus, sa chapter 17 naman, inulit ni Jesus yung ganito, na siya ay tatanggap ng kaparusahan sa mga pinunong saserdote at sa mga mangangaral ng salita at siya ay papatayin. Alam niyo hindi pa rin maintindihan ng mga disipulo. Dahil pagdating ng chapter 18, imbis na sila ay maghanda sa mahirap na daan na kanilang haharapin, ang naging tanong nila kay Jesus sa chapter 18, sino ba sa amin ang magiging dakila pagdating sa iyong kaharian? Who among us will be greatest in your kingdom? Yun ang tanong nila. Katatapos ng banggitin ni Jesus na kung kayo ay susunod sa akin, kailangan nyong itanggi ang inyong sarili at pasanin ang inyong krus. Kung susunod talaga kayo sa akin, kung ano man yung dinaanan ko, kung ako ay papatayin, ganun din ang mararanasan nyo. Pero hindi pa rin nila naintindihan. Dahil pagdating nga ng chapter 18, ang tanong nila, sino ang magiging
dakila sa kanila pagdating sa kaharian niya. Kaya nga pagdating dito sa chapter 20, ay inulit ng ating Panginoong Diyos na ang dadaanan nila, kung sila nga ay tunay na disipulo ni Jesucristo, ang dadaanan nila ay paghihirap, pagsubok, at maaari ialay din ang kanilang buhay, katulad ng gagawin ng ating Panginoong Jesus, katulad ng ginawa niya. At mamayang konti ay ipapakita ko rin sa inyo, actually dun sa ating pangatlong punto, na sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo na kakailanganin nilang inumin ang sarong ininuman niya. Ano ang ibig sabihin nun? Ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Yung saro o yung kopa na binabanggit dito ni Jesus ay yung binanggit niya rin doon sa nung siya ay nanalangin sa Garden of Gethsemane. Mamaya ay dadalhin ko kayo doon. Pero gusto ko munang tignan natin itong talata sa Filipos, chapter 2, verse 7 to 11. Yung mga disipulo ba, sa kanilang huling sandali, ininuman ba nila ang kopang ininuman ni Jesus? Yan ay nangyari. No? Nagawa din nila yon. Ngunit ako ay naniniwala hindi ito sa sarili nilang kakayanan, kundi ito ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa kanila. Filipos 2:7-11, ang sabi rito, bagkus ginawa niyang walang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya nga, siya naman ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng panggalang higit sa lahat ng pangalan. Ito ay upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod ng mga nasa langit, ng mga nasa lupa at ng mga nasa ilalim ng lupa. Ito ay upang ipahayag ng bawat dila na si Kristo Jesus ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Alam ng ating Panginoong Jesus ang kanyang dadaanan. Alam niya ang sakripisyong kanyang tatanggapin. Alam niya ang kahihiyan na kanyang dadanasin. Biro niyo, ang isang Diyos tinanggap ang kaanyuan ng isang alipin. Ang isang Diyos na naging anyo ng isang tao, yun lamang ay isang kahihiyan na para sa ating Panginoong Jesus. Paano pa na siya nga ay naging alipin na, pinatay pa natin siya? Ano pang klaseng kahihiyan ang pwedeng danasin ng ating Panginoong Diyos? Pero alam po ninyo, ang ating Panginoong Diyos ay mapagmahal at maawain. Hindi ho kasi natapos lang dyan eh. Hindi ho natapos na si Kristo Jesus ay namatay lamang. Alam nating lahat na sa ikatlong araw ay anong nangyari sa Kanya? Siya ay nabuhay na muli. Pagkatapos ng kahihiyan, ayon kay Pablo, ang ginawa ng ating Panginoong Diyos ay itinaas si Jesus. Kaya doon sa verse 9 kanina na binasa natin, ang sabi roon, kaya siya ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ito ay upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod ng mga nasa langit, ng mga nasa lupa at ng mga nasa ilalim ng lupa. Ito ay upang ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon. Siya ang ating Panginoon. Tingnan natin yun ang ating pangalawang punto. Ang pagmamataas ng mga disipulo. Babasahin ko sa inyo muli ang Mateo chapter 20, verse 20 to 21. Nang magkagayon, lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak na lalaki, na sumasamba at may hinihingi sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, sabihin mo na ang dalawa kong anak ay maupo sa inyong kanan at sa iyong kaliwa, sa iyong paghahari. Mga kapatid ko, alam nyo, katatapos pa lang banggitin ni Jesus yung kanyang nalalapit na kamatayan. Sa tingin nyo ba, naintindihan na ng mga disipulo yung pinapaliwanag ni Jesus? Mukhang hindi pa rin di ba? Biro nyo itong si
Juan at saka si Santiago, binitbit pa yung kanilang ina para kausapin si Jesus at humingi ng pabor. Alam nyo, itong si Juan at si Santiago at si Juan, ang tawag doon sa Ebanghelyo ng Marco, sila ay anak ng, hindi tipaklong, anak ng, kulog. Di ba? Anak ng, tama ba? Kulog is thunder, di ba? O sons of thunder. Anak ng kulog. Ngayon, sa tingin nyo ba ang isang anak ng kulog ay mahiyain? Hindi. Itong ang mga taong ito ay masasabi nating medyo mapagmataas nga at matatapang. Kaya hindi yan matatakot na lumapit kay Jesus. Pero bakit nila isinama yung kanilang nanay? Bakit isinama nila ang kanilang ina? Ang tawag ko rito ay, sa wikang Ingles, sa Tagalog, ang tawag natin dyan ay parang namumulitika. No? It's a political ploy, yung ginawa nitong si Santiago at si Juan. Hindi naman ito iba sa atin, di ba? Ang tawag natin dyan ay palakasan. Di ba? Palakasan. Kadalasan pag may palakasan, meron kang padrino. At ang padrino ni Santiago at ni Juan ay sino? Yung kanilang ina. Bakit yung kanilang ina? Alam nyo, ang nanay ni Juan at ni Santiago ay kapatid ng nanay ni Jesus. Tingnan natin muna sa Mateo chapter 27, 55 hanggang 56, para lang mapatunayan ko yung punto na yun. Ang sabi rito, maraming mga babae roon ang nakamasid mula sa malayo. Sila yaong sumunod kay Jesus mula sa Galilea at naglingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila, si Maria na taga Magdala at si Maria na ina ni Santiago at Jose at ang ina ng mga anak ni Zebedeo. Ito ay, yung binanggit dito is, pagkatapos na si Jesus ay ipinako sa cross. No, makikita raw doon yung nanay ni Jesus, si Maria na taga Magdala, at yung Maria na ina ni Santiago at Jose, at yung ina ng mga anak ni Zebedeo. Sa Juan chapter 19:25, sabi naman dyan, nakatayo sa malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina. Naroon din ang kapatid na babae ng kanyang ina. Tapos si Maria na asawa ni Cleopas. Ito yung Maria na ina ni Santiago at Jose. At si Maria na taga Magdala, si Maria Magdalena. Okay? So, yun ang ginamit ni Santiago at ni Juan, ang kanilang ina. Technically speaking, kung magkapatid ang nanay ni Juan at Santiago at saka yung nanay ni Jesus, ano ang tawag ngayon ni Jesus sa nanay ni Juan at Santiago? Tita o auntie, di ba? And looking at this, actually nung tinignan ko nga yung MacArthur commentary, ang sabi nga rito, malamang ay ginamit ito ni Juan at ni Santiago bilang leverage para makuha nila yung ninanais nila na posisyon. Yan ay umupo sa kanan at kaliwa ni Jesus. Pero katulad ng sinabi ko, maaari siguro sa konteksto nating mga tao, pwedeng mangyari yan di ba? Pero sa konteksto ni Jesus, hindi pwede. Para kay Jesus, walang kamag-anak. Walang kamag-anak para kay Jesus. Bago natin tignan ang naging tugon ni Jesus, tignan muna natin kung ano ang naging tugon ng mga kasama nilang disipulo. Sa Mateo chapter 20 verse 24. Ito yung naging tugon nila. Nang marinig ito ng 10, lubha silang nagalit sa magkapatid. Kahit naman sino, di ba? Magagalit. Pero alam nyo yung galit nila, hindi banal na galit yan. Hindi holy anger. Yung kanilang
galit ay namumutawi galing sa inggit doon sa kanilang sakim na pagnanais din na magkaroon ng posisyon. At ako ay nakakasiguro, kung magkaroon lang sila ng pagkakataon, mag-uunahan din yan, kagaya ni Juan at ni Santiago. Kaya yung kanilang galit, pinapakita lang dito ay yung kanilang masasamang motibo rin. Kaya makikita natin na ang lahat ng disipulo ni Jesus ay pawang mapagmataas din Dahil gusto nilang makipag-unahan. Katulad ng sinabi ko, sa ating Panginoong Jesus, walang kamag-anak, walang palakasan. Pero mga kapatid ko, kung ito ay nangyari sa mga disipulo, sa tingin nyo, pwede rin ba ito mangyari sa loob ng iglesia natin? Pwede rin. Di ba? Pwede rin itong mangyari sa atin. Merong ibang miyembro, dahil sila ay parating, paano ba yung rubbing elbows? Nakikipagkiskisan ng siko sa kanilang pastor, o di kayo nakikipag-golf or basketball sa kanilang pastor, binigyan na ng pagkakataon na makapagsalita at makapagturo dito sa pulpito. O di kaya dahil sila ay nagbibigay ng maraming pera para sa iglesia, parating merong special treatment. No? May special time para sa ganung tao. Alam nyo, kung titingnan natin ang Biblia, kung makikita nyo ang katangian ng ating Panginoong Diyos, para sa Kanya, walang mas nakakahigit. Ang tingin niya sa lahat ng Kanyang mga anak ay pare-parehas. Kaya tayo, hindi natin pwedeng sabihin na ako ay mas gwapo kaysa sa iyo. Hindi porket kamukha ka ni John Lloyd, sasabihin mo na, di ba mas gwapo si Atong Ang kaysa... I'm just kidding. Anyway, kasi yung iba naaantok na yata. Sa mata ng Diyos, lahat tayo ay pare-parehas. Walang palakasan dyan. Walang pagtatangi. Hindi tumatangi ang ating Panginoong Diyos. Kaya kaming mga pastor ninyo sa CCF Tagalog Church, napaka-importante sa amin na pinag-aaralan namin ang salita ng Diyos ng maigi. Dahil ang pagbabasehan namin parati ay hindi yung katuruan ng mundo o katuruan ng kung sino mang kilalang tao. Ang parati naming pinag-aaralan ay ang katuruan ni Jesus. At yun ang importante. Kaya kung meron kaming pamantayan sa pagpili ng leader para sa iglesia, ang pamantayan namin ay hindi sa sabi-sabi ng ibang tao o sa palakasan, idadaan sa palakasan. Ang pamantayan pa natin ay ang salita ng Diyos. At yun din sana ang maging pamantayan ninyo. Di ba? Lalo na yung sa pakikitungo sa ating mga kapatiran. Kailangan ay pantay-pantay. Hindi porket mas mayaman siya, ibibigyan mo ng special treatment. Pagpasok dito sa church, aakayin mo pa. Pero yung gusgusin na tao na gustong pumasok dito sa iglesia, hinaharang pa natin minsan. Sa iglesia ng Panginoong Diyos ay hindi po ganyan. Sa iglesia ng Panginoong Diyos, makikita mo, may hirap, mayayaman, pare-parehas lang yan. Dahil sa harapan ng ating Diyos, walang pagtatangi. Punta na tayo dun sa ating pangatlong punto. Ang pag-inom ng mga disipulo sa sarong ininuman ni Jesus. Sa Mateo chapter 20 verse 22 to 24, ang sabi rito, ngunit sumagot si Jesus, hindi mo nalalaman kung ano ang iyong hinihingi. Kaya ba ninyong inuman ang sarong malapit ko ng iinuman? Mababautismohan ba kayo ng bautismong ibabautismo sa akin? Sinabi nila sa kanya, kaya namin. Sinabi niya sa kanila, makakainom kayo sa aking saro at mababautismohan ng bautismong ibinautismo sa akin. Ngunit ang pag-upo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagkakaloob. Ito ay ipagkakaloob sa kanila ng mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10, lubha silang nagalit sa magkapatid.
No, nagalit itong 10 sa magkapatid dahil dun sa pagtanong nila kay Jesus. Hindi dia dahil dito sa sinabi ni Jesus. Ito yung naging tugon ni Jesus kay Juan at kay Santiago at sa ina nila. Ang naging tugon nila, hindi ninyo alam ang inyong hinihingi. You do not know what you are asking for. Hindi mo nalalaman kung ano ang iyong hinihingi. At sa totoo lang, hindi talaga nila alam. Dahil kung alam nila kung ano yung mangyayari sa kanila sa hinaharap, yung pagsubok, yung pagpapahirap na dadanasin nila bilang tagasunod ni Kristo Jesus, malamang ang sasabihin nila ay ayoko nang maging pinakadakila sa kaharian mo. Pero ang nakakalungkot, mukhang hindi pa rin nga nila naiintindihan. Dahil meron nga silang itong maling pagkakaintindi tungkol sa kadakilaan ng tao. Dahil dito sa mundo, pag ikaw ay tinuringan na isang great person, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay popular, no? Maaring marami ka nang nagawa para sa mundo o sa mamamayan, o di kaya ikaw ay isang kilalang pinuno, katulad na lang ni Adolf Hitler at saka ni Mao Zedong. Paano ba nila pinamunuan ang kanilang mga tao? Ito ay idinaan nila saan? Sa pananakot, di ba? Sa pananakot. Ang nakakalungkot nga talaga, hindi pa rin maintindihan nitong mga disipulo. May binanggit si Jesus, di ba? Kaya nyo bang inuman itong kopang iinuman ko? Alam nyo ba pag sinabi na kopa o saro sa Biblia, ang katumbas niyan o ang sinisimbolo niyan actually ay ang puot ng ating Panginoong Diyos. Yung kopa o yung saro ay sumisimbolo sa kapuotan ng ating Diyos. Kung titingnan ninyo ang Isaiah chapter 51 verse 17. Okay. Ang sabi riyan, gumising ka, Jerusalem. Ikaw ay magbangon. Ikaw na umiinom sa kopa ng Diyos na napupuot. Inubos mo hanggang sa masaid ang laman niyon. Kaya ikaw ay susuray-suray ngayon. Isa pang verse sa Jeremiah chapter 25 verse 15 to 16. Ang sabi rito, ito ang mga sinabi sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo sa kamay ko ang kopang ito na puno ng alak ng kapuutan at ipainom mo sa lahat ng bansang papupuntahan ko sa iyo. Iinumin nila ito. Sila'y maglalasing at mababaliw sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila. Yan ang simbolo ng kopa. Kaya nung si Jesus ay nanalangin sa Hardin ng Gethsemane, anong sabi niya? Panginoon, kung pwede lang ay kunin mo itong kopang ito. Ngunit hindi ang kalooban kong susunod, ang kalooban mo pa rin ang siyang dapat na masunod. Yan ang kopa na binabanggit ni Jesus. At alam ninyo, si Jesus ang tumanggap ng puot ng Diyos na dapat ay para sa atin. Yung galit ng Diyos, imbis na tayo ang tumanggap, sino ang tumanggap? Ang ating Panginoong Jesus. Hindi sa dahil siya ay nagkasala sa Diyos, kundi siya ay naging kasalanan para sa ating lahat. Para tayo ay maligtas. Yan ang kopa na binabanggit ng ating Panginoong Jesus. At nung sinabi ni Jesus kay Juan at kay Santiago, kaya nyo bang inuman ang kopang iinuman ko? Anong sagot ni Santiago at ni Juan? Sabi nila, kaya namin. At yan ang pangako na ibinigay nila kay Jesus. Kahit hindi nila naintindihan, ang sabi nila, kaya namin. At alam ninyo, kung titingnan ninyo ang kasaysayan ng iglesia ng ating Panginoong Jesus, makikita ninyo na ang bawat isa sa mga apostol ni Jesus, puwera lang siyempre kay Judas, lahat sila ay uminom doon sa kopa na ininuman ni Jesus. Katulad na lang ni Pedro, na alam naman natin na siya ay ipinako sa krus na nakapatiwarik. Di ba?
Tapos, yung kanyang kapatid na si Andrew ay ipinako rin sa krus. Si Tomas ay tinusok ng sibat. Si Philip naman ay ipinako rin sa krus. Si Mateo ay pinugutan ng ulo. Si Nathaniel ay ipinako rin sa krus. At yung isa pang Santiago, si James the Less, ay binugbog hanggang sa mamatay. Si Simon, alam niyo nung nangyari kay Simon? Siya ay ipinako rin sa krus sa Syria. Si Tadeo, siya rin ay binugbog hanggang sa siya ay mamatay. At ang apostol na si Juan, though hindi siya na-martyr, no? Kasi namatay siya na tumanda eh. Pero alam nyo, base rin dun sa istorya, siya ay naibato sa kumukulong langis. No? Itinapon siya sa isang kumukulong langis. Miraculously, he survived that incident. Hindi siya namatay. At si Apostol Pablo, siya rin ay pinugutan ng ulo sa kamay ng Haring Nero. Ngayon, kung tatanungin natin, ininom ba nila ang kopang ininuman ni Jesus? Yeah. Sinunod nila ang yapak ng ating Panginoong Jesus. Pero ako ay naniniwala, hindi ito sa sarili nilang kakayanan. Kaya nila nagawa yan dahil sila ay pinananahan ng banal na Espiritu ni Kristo Jesus. Kaya dapat maintindihan natin ang mga hinirang ng Diyos, kaya sila naiiba, kaya nila susunod ang utos ng Diyos, kaya nila kayang talikuran ang kanilang negosyo, pamilya, kasalanan, kaya nila kayang gawin yun dahil ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa kanila. Yun ang pagkakaiba nila sa mga taong wala ang Espiritu ng Diyos sa kanila. That's the difference. If you have the Holy Spirit of God in you, you will surely obey. It is not something that you will force yourself to do so. Magiging natural ito na masusunod mo ang utos ng Diyos. Dahil hindi na ikaw ang sumusunod, kundi ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo. Sa Mateo chapter 20 verse 23, ang sabi riyan, sinabi niya sa kanila, makakainom kayo sa aking saro at mababautismuhan ng bautismong ibinautismo sa kanila. Ngunit ang pag-upo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagkakaloob. Ito ay ipagkakaloob sa kanila ng mga pinaghandaan ng aking Ama. Pinangako ni Jesus na iinumin nila ang kopang ininuman nila. Na sila ay babautismuhan ng bautismong dinanas niya. Yung bautismo na to, hindi yung literal na water baptism. No? Tinutukoy dito ng ating Panginoong Diyos ay yung paghihirap, yung pagdurusa, at yung kamatayan na kanyang dadanasin. May binanggit pa si Jesus. Ang sabi niya, ngunit ang pag-upo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagkakaloob. Bakit? Ito ay ipagkakaloob sa kanila na mga pinaghandaan ng aking Ama. Hindi naman sinabi ni Jesus kay Juan at kay Santiago, sandali lang. No, hindi ko pa masabi sa iyo ngayon kung ikaw ang uupo sa kaliwa ko at sa kanan. Pag-uusapan pa namin yan. Hindi ganun Ang sagot ni Jesus, meron nang nakalaan para dyan. Meron nang uupo dyan. At ang Diyos na ang siyang tumukoy kung sino ang uupo riyan. Yan ay parang din yung doktrina ng mga hinirang. Di ba? Tayo ay hinirang at pinili ng Diyos bago pa man din itinatag ang sanlibutan. Di ba? Kaya pati yung uupo sa kanan at kaliwa ng ating Panginoong Diyos, yan ay pinili na ng Diyos. Kaya hindi yan binabase kung ikaw ay nauna sa kaharian ng Diyos o hindi. Ang iniisip kasi nitong mga disipulo na to, dahil kami ang iyong mga unang tagasunod, dapat kami ang mauuna dyan. Ngunit hindi nila na iintindihan.
Tandaan ninyo, ang pagpili ng Diyos sa kung sino man ang uupo sa kanyang kanan at kaliwa ay base sa kadakilaan at soberanyang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Never na ito ay magiging na ang pagbabasehan ay dahil sa gawa ng tao. Ito lamang ay dahil sa soberanya at dakilang kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ang ating huling punto sa pagkadakila sa pamamagitan ng pagdurusa. Alam niyo, ang ating Panginoong Hesus ay napaka-pasensyosong tao, napaka-mapagmahal na Diyos, na imbis na magalit sa kanyang mga disipulo, dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nila maintindihan. Imbis na sila ay pagbabatok-batukan, ano ang ginawa ng ating Hesus, ng ating Panginoong Hesus? Sa kanyang kahinahunan, ay kanyang tinuruan ang kanyang mga disipulo. Sabi rito sa Mateo chapter 20, verse 25 to 28, sabay-sabay po nating basahin yan. Ngunit, nalalaman ninyo na ang mga namumuno sa mga hentil ay namumuno na may pagka-Panginoon sa kanila. Sila na mga dakila ang may malaking kapamahalaan sa kanila. Ngunit hindi dapat maging gayon sa inyo. Sa halip, ang sino mang ibig maging dakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. Sino mang ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Maging katulad siya ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng kanyang buhay na pantubos sa marami. Alam ninyo, ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga disipulo na yung mga pagano, yung mga hentil daw, pag sila ay namumuno, sa paanong paraan daw sila mamuno? Ang pamumuno nila ay yung pagiging Panginoon nila sa kanilang pagka-Panginoon. Sa wikang Ingles, lording it over them. Ang turing nila sa kanilang mga tao ay parang mga alipin lang. Na lahat ng gusto nilang mangyari, lahat ng banggitin nila dapat ay masunod. At ganyan ang ginagawa ng mga taong ang tingin sa sarili nila ay napakadakila nila. Alam nyo, hindi na natin kailangan tumingin pa sa labas. Minsan tignan na lang natin ang ating sarili. Pagdating sa ating tahanan, ginagawa ba natin na parang tayo ay Panginoon kung utus-utusan natin yung ating asawa o yung ating mga anak? Kumbaga, parang ikaw ang hari at kayo ay ang aking mga alipores lamang na dapat sumunod sa lahat ng aking sasabihin. Alam ninyo, kung sinasabi ninyo na kayo ay isang tunay na Kristiyano, dapat hindi ganyan. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, hindi ito dapat gayon sa inyo. Tingnan natin ang unang Pedro chapter 5 verse 3. Sabi ni Pedro, hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, whether sa bahay o sa tindahan o sa trabaho o sa iglesia, hindi ka dapat parang very bossy. You know what I mean? No? Na kumbaga ay idinadaan mo sa kamay na bakal ang lahat. Dahil ako ang Panginoon mo, dapat ako ang nasusunod. Pero ang sabi ni Pedro sa mga Kristiyano, hindi raw dapat ganun. Dapat ay maging halimbawa tayo sa kanila. Kung sino man yung mga taong nasa ilalim natin, ang sabi ni Pedro, dapat daw tayo ay maging isang maganda at makadiyos na halimbawa para sa mga taong ito. Yun ang dapat na nangyayari sa isang tunay na Kristiyano. Ako ay nakakasiguro, itong mga disipulo na to, pag naririnig nila yung mga ganong katuruan ni Jesus, talagang siguro napapangangan na lang sila . Hindi nila maintindihan kaagad yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Bakit?
Dahil parati, ito ay kabaligtaran ng katuruan ng mga Pariseo at ng mga eskriba. It is always the opposite. It is always the opposite. Kabaligtaran parati ng katuruan ng mga Pariseo at ng mga eskriba. Kaya nga, ang sabi ni Jesus sa verse 26, hindi dapat maging gayon sa inyo. Hindi dapat maging gayon sa inyo. It shall not be so among you. Yan ang sabi ni Jesus. Kung ikaw ay isang tunay na alagad ni Kristo Jesus, hindi ka dapat ganyan. Tandaan nyo sana ito. Ang kadakilaan ay hindi ninanais ng isang tunay na Kristiyano. Datapwat ito ay bunga ng kanyang pagnanais na magdusa para kay Kristo. Ulitin ko, ang kadakilaan ay hindi ninanais ng isang tunay na Kristiyano. Datapwat ito ay bunga ng kanyang pagnanais na magdusa para kay Kristo. Ngayon, kung pipilitin mo pa rin na gusto mong maging dakila, humanda ka. Dahil siguradong dadaan ka ng matinding pagdurusa. Pero alam ninyo, kung titignan ninyo ang Biblia, ang mga kilala at dakilang tao sa Biblia, ni isa sa kanila, walang naghangad na sila ay maging dakila. Pero bakit sila naging dakila? Dahil ang Diyos mismo ang nagtaas sa kanila. Hindi dahil tinaas nila ang kanilang sarili. Bakit sila tinaas ng Diyos? Dahil sila ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos, na kung saan ay kusang loob nilang ibinigay ang kanilang buhay sa Panginoong Hesus. Kaya sila naging dakila. At yan ang paliwanag ni Jesus sa Mateo chapter 20, verse 26 to 27. Sabi niya riyan, ngunit hindi dapat gayon sa inyo. Sa halip, ang sino mang ibig maging dakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. Sino mang ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Mga kapatid ko, ang tunay na kadakilaan ay makakamtan lamang kapag ikaw ay maging isang alipin o tagapaglingkod. Ang konteksto dito ng pagiging alipin o isang tagapaglingkod ay nasa konteksto ng pag-inom nung kopang iinuman ng ating Panginoong Hesus. Na ang ibig sabihin niyan, bilang isang tagapaglingkod o isang alipin, ikaw ba, katulad ni Kristo Jesus, ay kusang loob na dadanas o are you willing, just like Jesus Christ, are you willing to suffer? Katulad ni Jesus, gugustuhin mo rin bang magdusa? Gugustuhin mo rin bang sundin ang yapak ni Jesus? Gugustuhin mo bang sundin ang daan na dinaanan ng ating Panginoong Hesus? Kusang loob mo bang itatanggi ang iyong sarili at papasanin ang iyong cross? Na ang ibig sabihin niyan ay kaya mo ialay ang buhay mo para sa Kanya. Alam niyo, alam ni Jesus kung ano ang tumatakbo sa kukote nitong mga disipulo na to. Alam niya kung ano ang nasa puso ng kanyang mga disipulo. Kaya si Jesus, panay ang paliwanag sa kanila. Hindi lamang sa mga katuruan niya, kundi pati na rin sa halimbawa. Katulad na lang dito sa Juan chapter 13, verse 3 hanggang verse 5. Nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya ay tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Ang senaryo dito, ni isa sa mga disipulo ni Jesus ang nagboluntaryong hugasan ang paa ng bawat isa. Ni isa sa mga disipulo niya, walang nag-volunteer. At ginamit ito ng ating Panginoong Hesus
bilang instrumento para ituro yung gusto niyang matutunan nitong o yung aral na matututunan nitong mga disipulo na ito. At ano yung aral na yan? Kung paano ka maging dakila sa kaharian ng Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng yung ginawa ni Jesus. Nagpakumbaba siya. Tingnan natin ang Juan 13 verse 12 to 16. Ang sabi riyan, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya ay nangusap sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga iyon. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. No, may ilang mga tao na ginagaya ito literally, no? Lalo na tuwing mahal na araw. Papansinin niyo, mapapanood niyo sa TV, yung mga naghuhugasan ng paa as a sign of their humility daw. Pero I'm sure, pinili na nila yun kung sino yung huhugasan ng paa. Sinigurado nilang walang alipungay yung paan na kanilang huhugasan. Pero nung panahon ni Jesus, hindi ganyan. Wala kang pipili-piliin. No? Wala pang gamot sa alipungay yata noon. Joke mo. Anyway, alam ninyo, ang gustong ihayag dito ni Jesus sa kanyang mga disipulo ay ang tunay na ibig sabihin ng kadakilaan. At ito lamang ay pwedeng mangyari kapag ikaw ay maging katulad ni Jesus, na siyang naglingkod at nagpakumbaba. Diyos na naging tao. Hindi lang basta tao, buti sana kung naging hari, hindi. Naging alipin pa. Buti sana kung naging alipin lang, pinatay pa. Buti sana kung simpleng kamatayan lang, napakasakit na kamatayan pa ang ibinigay sa kanya. Kamatayan ng isang kriminal. Alam niyo, kung mayroon pinakamagandang halimbawa na pwede nating gayahin, na ang ibig sabihin ng pagsilbi o paglingkod sa kapwa, ay itong halimbawa na ginawa ni Jesus, na kung saan ay inialay niya ang kanyang buhay bilang kabayaran para sa nakakarami, para sa ating lahat. Mateo chapter 20 verse 28. Ang sabi rito, basahin po natin ng sabay-sabayan, maging katulad siya, maglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng kanyang buhay na pantubos sa marami. Katulad ng sinabi ko, ito yung pinakamagandang halimbawa ng pagiging dakila. Ito yung tunay na kadakilaan, na iaalay mo ang iyong buhay bilang pantubos sa nakakarami. Biro ninyo, tinanggap ni Jesus ang kahihiyan na bilang Diyos, pumunta siya rito sa mundo para maging alipin, para dumanas ng hirap, mamatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas. Alam ninyo, itong kabayaran na ito na ginawa ni Jesus, itong ransom sa wikang Ingles, itong pantubos, actually hindi ito ibinayad kay Satanas eh. Alam nyo kanino ito binayad? Ito ay ibinigay, inialay sa ating Diyos upang matupad ang kanyang justice. No? Upang matupad ang kanyang justice at upang mapawi ang kanyang kapuutan sa kasalanan ng tao. At iyan lamang ang paraan na pwedeng makapawi sa kanyang puot. Yan ay ang dugo ng isang taong walang bahid na kasalanan. At iisa lang ang klase ng tao na yan. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa unang Pedro chapter 1 verse 18 to 19. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana
sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Tayo ay tinubos sa pamamagitan ng puro, walang bahid, walang katumbas na dugo ng ating Panginoong Jesus. Siya lamang kasi ang walang kasalanan. At inilaan niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Dinanak niya ang kanyang dugo upang malinis ang ating mga kasalanan. Kaya nga ang sabi sa Hebreo 9 verse 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Yan ang ibig sabihin ng tunay na kadakilaan. Si Jesucristo nagpakumbaba at inalay ang kanyang sarili. Namamatay ng isang kamatayan ng katulad ng isang kriminal na kung saan siya ay pinahirapan. Para lang ano? Para lang tayo ay mailigtas. Siya ang tumanggap ng puot ng Diyos, hindi tayo. Siya ang tumanggap ng galit ng Diyos para sa ating lahat. Ito yung sinasabi ng Diyos na kopa o na saro na ininuman ni Jesus. Kaya ang tanong niya sa kanyang mga disipulo, kaya niyo bang inumin itong iinumin ko, itong iinuman ko? At katulad ng binanggit ko kanina, di ba? Sa huling sandali ng mga apostol na ito, lahat sila ay uminom doon sa kopa na ininuman ng ating Panginoong Jesus. Bawat isa sa kanila, puwera lang kay Judas, pero bawat isa sa kanila ay uminom mula sa kopang iyon. Sa ating pagtatapos, madalas pag pinapanood o pinag-aaralan ko yung buhay nitong mga disipulo na to, madalas kino-compare ko yung sarili ko sa kanila. At madalas nga nakikita ko, marami kaming pagkakahawig. Hindi sa itsura. Pagkakahawig sa pag-uugali. Di ba itong mga disipulo na to ay medyo mapagmataas, mayayabang na tao? Madalas din ganun ako. Mapagmataas at mayabang. Ngunit ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay napakabait. Now, every time that I'm confronted with His truth, na ipapakita niya parati sa akin yung aking kahinaan at yung aking pagiging makasalanan. Yung nga lang alam ninyo, kahit nakita ko na minsan, madalas bumabalik pa rin ako dun sa aking pagiging mapagmataas at mayabang. Masaktan lang tayo ng konti, makanti lang tayo ng konti, magtatampo na tayo, hindi na natin patatawaran yung taong nagkasala sa atin. Paano pa yung ginawa ng ating Panginoong Jesus? Tapos sasabihin natin, Kristiyano tayo. Kaya nga sabi ko, madalas ganun ako . Parang sabi ko, napaka-sensitive ko naman. No? But God is gracious. Pag tuwing na pag-aaralan ko yung kanyang salita, nakikita ko yung aking kahinaan at yung aking pagiging makasalanan. Napakabait ng ating Diyos. Siya ay mapagmahal, siya ay maawain. Kaya alam nyo, katulad ng mga disipulo, time and again, kahit paulit-ulit yung pagkakasala nila, naiisip ko rin sa sarili ko, ako rin mismo, paulit-ulit na nagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Alam nyo, ni minsan, hindi niya ako pinabayaan. Paulit-ulit din niya akong pinapatawan. Mga kapatid ko, sana ganun din ang pagtingin ninyo sa ating Panginoong Jesus. Sana ganun din ang pagtingin ninyo sa inyong sarili, na tayo ay mapagmataas at mayabang. Nakakailanganin natin ng ating Diyos upang tayo ay magpakumbaba. Dahil yung halimbawa niya mismo ang dapat nating ginagaya at hindi yung halimbawa ng kaaway.
Alam niyo, hindi nyo kayang gawin yan hanggat hindi kayo dumarating sa punto na kung saan ay naiintindihan ninyo kung ano ang ibig sabihin na mas importante ang iba kaysa sa sarili mo. Na mas dakila ang ibang tao kaysa sa sarili mo. Maiintindihan mo lamang yan kung sinimulan mo ng talikuran ang iyong mga kasalanan. Maiintindihan mo lamang yan kung mas minamahal mo ang Diyos kaysa sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong negosyo, sa trabaho mo, o kahit na girlfriend o boyfriend mo. Kapag mas mahal mo ang Diyos kaysa sa kanila, naiintindihan mo na. Pero hanggat hindi ka dumating sa punto na yon, hindi mo maiintindihan ang ibig sabihin na itinatanggi ko ang aking sarili at pinapasan ko ang aking krus. Hindi mo maiintindihan ang ibig sabihin ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kailangan nating sundin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Dahil masusunod lang natin yung inuutos ng Diyos ay kung maintindihan natin ang kanyang ebanghelyo. Maintindihan natin ang kanyang ginawa. Yan ang ibig sabihin ng tunay na pagkadakila. Ang isang taong tunay na dakila ay kusang loob na iinumin ang kopang ininuman ng ating Panginoong Jesus. Hanggat hindi ka dumadating sa punto na yon, na sasabihin mo, Panginoon, iinuman na kaya ko yan, katulad ng sinabi nila Juan at Santiago, hindi pa rin natin naiintindihan ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung naiintindihan mo yan, sigurado yan, you will sacrifice yourself for the sake of Christ. Hindi ka susuko. Kahit matindi na ang pagsubok na dumarating sa buhay mo, imbis na lalayo sa Diyos, parati ka pa rin lalapit sa Kanya at lalo kang kakapit sa Kanya. Hindi mo siya sisisihin. Kaya kailangan naiintindihan natin itong katotohanan na ito. Kaya kung gusto nyong maging isang taong dakila, abay humanda ka. Dahil matindi ang pagdurusa na iyong dadaanan. Pero kung titignan ninyo ang Panginoong Jesus, ang tunay na kadakilaan ay makikita lamang sa iyong pagnanais na maglingkod sa Kanya at para sa Kanya lamang. Basahin ko lang sa inyo ang ating huling verse sa Isaiah chapter 53 verse 4 to 5. Ang sabi rito, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Bago tayo manalangin, gusto ko lang itanong itong tanong na ito sa inyong lahat. At sa inyong pag-alis dito ay pag-isipan ninyong maigi. Kung nandito si Jesus sa harapan natin ngayon, at ito ang tanong niya, kaya nyo bang inumin ang kopang ininuman ko? Ano kaya ang inyong magiging tugon? Tayo po ay magsitayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa katotohanan ng aming natutunan sa hapong ito, na ang tunay na kadakilaan ay nanggagaling sa aming pagpapakumbaba, katulad ng pagpapakumbaba na ginawa ninyo, na kung saan ay hindi nyo na inisip ang inyong sarili. At ito pa ay inalay ninyo para sa mga walang kwentang tao, katulad namin. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan, sa inyong pagmamahal, sa inyong grasya. Alam namin na kami ay hindi karapat-dapat
na tumanggap ng ganitong klaseng kaligtasan. Dahil kaming mga tao ay mapagmataas at mayayabang. Sana, Panginoon, ay patuloy niyong ipaalala sa amin na dapat kami ay makinig at sumunod sa inyong kautusan. Salamat, Panginoon, sa halimbawa na ipinakita ninyo sa amin, na kung saan kayo na bilang Diyos ay nagkatawang tao, naging isang alipin, at hinayaang ialay ang inyong buhay para sa mga walang kwentang tao tulad namin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa sakripisyo ninyo. Ito po ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.